Ang Anino sa Maynila, isang tunay na kwento ng krimen sa Pilipinas. Maynila, ang lungsod na hindi natutulog. Masigla, mayaman sa kultura. Ngunit may mga lihim na nananatili sa dilim. Ito ang kwento ng isang krimen na yumanig sa isang barangay at tuluyang nagpatahimik sa isang inosenteng boses. Pagkawala. Maya de la Cruz, 23 taong gulang. Isang call center agent. Araw-araw siyang dumadaan sa kalsadang ito pauwi. Pero noong Agosto 14 na, 2022, hindi na siya nakauwi. Natagpuan ang kanyang cellphone sa bangketa, basag ang screen, tumutugtog pa rin ang kanta. Mga bakas sa dilim. Sa CCTV ng barangay, tanging mga anino ang nakita. Isang misteryosong figura na sumusunod kay Maria. Ilang kanto bago ang kanilang bahay. Walang mukha, walang malinaw na pagkakakilanlan. Pero may bakas ng pakikipaglaban, may gasgas sa peder, at isang sinelas na naiwan. May mga bulong-bulungan. Kilala niya ba ang salarin? O isang dayuhang matagal na siyang sinusundan? Ang gulat na katotohanan. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan ang bangkay ni Maria sa isang abandonadong apartment. Ilang kanto lang mula sa kanila. Nakatali, nakabusal, may sulat sa kanyang dibdib. Alam niya ang hindi dapat. Napagalaman na ilang linggo bago ang insidente, nagsampa si Maria ng reklamo laban sa isang opisyal ng lokal na pamahalaan dahil sa katiwalian. Ngunit tahimik itong isinara. Ang pagkilos. Sumiklab ang galit ng komunidad. Nahuli ang isang driver sa City Hall. Umamin siya, ngunit anya, inuutusan lang daw siya. Ang utak ng krimen, malaya pa rin. Inanggalan man si Maria ng tinig. Ang kanyang kwento ay patuloy na sumisigaw. Sa puso ng Maynila, madalas pa ing baluktot ang landas ng hustisya. Pero sa bawat kwentong isinasa publiko, mas napapalapit tayo sa katotohanan. Para sa mas marami pang tunay na kwento ng krimen sa Pilipinas, ito'y hindi lamang kwento. Isa itong paalala, maging mapagmatyag, maging ligtas, at huwag matakot na magtanong.